Alam natin kung gaano kadelikado ang dalang pinsala ng sunog kapag ito ay napapabayaan. Sa bahay man o sa lugar ng pinagtatrabahuan ay may mga pamantayan tayong sinusunod na may kaakibat na responsableng aksyon upang maiwasan ang pagkakaroon ng sunog na siyang maging posibleng dahilan ng pagkawala ng mga ari-arian, mga kabuhayan at posibleng pagkawala ng buhay. Ang mga overloaded extension cables at sockets, mga simpleng kalat kagaya ng tumpok-tumpok ng mga papel o di kay mga upos ng sigarilyo at iba pang combustible materials ay maaaring pagmulan ng sunog. Ang kagawaran ng pamatay sunog na libo-libong kaso na ng insidente ang naitala kada taon na pwedeng maiwasan sana kapag mayroon tayong sapat na kaalaman at kasanayan sa pagsugpo nito gamit lamang ang mga simpleng pamamaraan. Mga tips na mainam gamitin upang maiwasan ang sunog sa lugar ng ating mga opisina o pinagtatrabahuan ay unang-una at pinakamahalagang bagay ay alamin ang mga elemento na makapagbibigay buhay sa apoy na siyang dahilan ng posibleng paglaki at pagkalat nito. Ito ay madaling maipapaliwanag sa pamamagitan ng tinatawag na fire triangle. Ang fire triangle ay isang simpleng formula upang madaling maintindihan kung bakit mahalaga ito sa pagkakaroon ng sunog. Ang apoy ay isang chemical reaction o serye ng reaksyon kung saan ang init ay nag-e-evolve na may tatlong elemento para ito ay mangyari. Ang triangle ay inilalarawan ang tatlong elementong ito na kinakailangan ang init, gatong o pampaningas at oxygen. Natural na nangyayari na ang apoy o ang mga elemento na pagsamahin para sa tamang timpla at pwedeng itong maiwasan ang pagkakaroon ng apoy kung maihiwalay natin ang isa sa tatlong elementong ating nabanggit. Ang pag-alam sa mekanismo at elemento ng sunog ay mahalaga sa pag-alis ng apoy o sunog na maaaring magkontrol sa pagkakaroon ng malala at matinding panganib sa atin. Ang mabuting pangangalaga at paglinis ng opisina ay isang halimbawa ng isang hakbang na pwedeng gawin sa inyong lugar. Kagaya ng pagtitiyak na ang mga bagay na maaaring pagsimulan ng sunog ay dapat na nakaorganisa at malinis. Sa pag-ayos ng tumpok ng mga papel at pagligpit ng kalat sa inyong lamesa na siyang makakatulong sa pag-iwas at posibleng paglaki ng apoy o anumang insidente. Tiyakin din na ang mga basurahan ay walang laman at ang paglilinis ng inyong kalat pagkatapos ng inyong trabaho. Ang pagpapanatili ng mga fire exits na walang anumang harang ay may napakalaking epekto sa pagbawas ng peligro sa ating mga pinagtatrabahuan. Siguraduhin din natin na palagi nating chine-check ang mga fire alarm systems at mga fire extinguishers kung ito ba ay gumagana para mapanatili natin ang kaayusan at ang pagiging kalmado kapag sa panahon na mangyari ang insidente. Isa din sa pinagmumula ng sunog ay ang mga appliances at computer sets na pagkatapos gamitin ay nakakalimutang patayin o bunutin ang mga saksakan nito at ang mga overloaded extensions na dinatawag ding octopus connection. Kaya palaging tatandaan at uugaliin ang pag-check ng mga dekuryenteng kagamitan para maiwasan ang pagputok nito bago umalis ng opisina. Mangyari din na merong sapat na kaalaman ang ating mga empleyado at naturuan ng mga dapat gawin at hindi dapat gawin kagaya ng pagiging pamilyar sa mga ruta ng fire exits, evacuation assembly, mga pwesto ng fire alarm systems at fire extinguishers para hindi magkaroon ng malaking pinsala at panganib sa tao. Kapag nakalabas na sa pinangyarihan ng sunog, ay ipagbigay alam agad ito sa kinauukulan ng mga estasyon ng bumbero para sa mabilis na pagresponde at pag-apula ng sunog. Bago tayo magtapos ay bumalik tayo patungkol sa fire extinguisher na pinapayuhan at inaabisuhan ang lahat ng mga gusali pati na sa mga tahanan na magkaroon nito. Huwag kalimutang i-save ang numero ng inyong mga bumbero para sa mabilis na paghingi ng tulong. Kami po sa Las Piñas City Fire Station ay handang tumulong at magresponde laban sa nakamamatay na sunog. Maaari niyo po kaming tawagan sa numerong 8874-6177 o di kaya tumawag sa emergency hotline na 911. Dahil mga kaberong, sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Maraming salamat po.